ang sinasabi nila ay hindi umattend. Kaya tingnan nyo, tumigil na sila sa salitang yun eh. Na sinasabi nila, hindi umattend, hindi nagpunta, hindi yung totoo yun. Nandoon ang 18 Marines kahit pinahirapan papasukin sa loob ng Senado. Pagkatapos, nitong araw na to, napupunta ulit ang 18 Marines kasama ang 14 na mga sundalo. Sabi naman nila may threat. Isasara nila ang Senado at skeletal force lang, walang pwedeng hearing at walang pwedeng bisita. Yung araw na ito, supposedly, balita namin, meron dapat gaganapin na hearing ng totoong Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Cayetano and Senator Pia Cayetano at Subcommittee Chairman Marcoleta. Bakit po hindi natuloy yan? Kasi ina-anticipate po ng tao yan eh. Sabi nila meron daw bukod dun sa 18 na Marines, 18 Marines tinasabi nila dito, Yes. 18 basurero, kargador. Regardless, para sa atin, magigiting na mga Marines ito, nagsilbi ito sa bayang Pilipinas. Bukod sa 18, meron pa daw 14 na susulpot. Hindi po natuloy. Ano po ang balita dyan, Kong Mike? Tama, Boss Dada, kagulat-gulat yung nangyari dahil nung nagkaroon ng hearing nung una, salita yung ating 18 na mga kasundaluhan, 14 dyan yung Marines. Matapos noon, nagpatawag si Senator Erwin Tulfo. At gusto ko lang ibalita kung ano nangyari. Nagpunta doon yung ating kasundaluhan, yung 18, kasama si Attorney Baligod. Ang katunayan, dapat kasama nila ako pero wala naman talaga akong official na invitation. Ngayon, nag-coordinate kami dahil ang sabi ni Attorney Baligod, kung maaari, bago sana kami pumunta sa hearing na yon, ay pumunta muna kami sa miyembro ng totoong Blue Ribbon Committee na pinapangunahan ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta. Kaya nga ang nangyari doon, pumunta muna sila kay Senator Robin Padilla. Pero, bago sila nakapasok, siguro nalaman nung nag-hearing, di ba? Hindi na naman hearing, consultative hearing na ang tawag eh. Hindi naman investigation na consultative meeting. Oo, consultative meeting. Alam niyo ba, inabot sila magmula doon sa gate, doon sa unang papasukan mo sa Senado, hanggang doon sa lobby, humigit kumulang 1 oras at kalahati silang naghintay. Kaya ang nangyari, pagdating nila, nung nakapasok na sila, kinuha sila ni Senator Robin Padilla, nagkaroon ng press conference na sinabi lang nila na kinikilala namin ang komite ni Senator Cayetano at Senator Marcoleta, ngunit hindi kami natatakot at hindi kami aatras sa anumang patawag, anumang meeting, anumang pakipagpulong na hinihingi yung sinasabing katotohanan na nalalaman nila tungkol dito sa pagdi-deliver ng pera ng maleta. Pero nagulat sila, siguro mga 11 pa lang ata yun o 11, bago mag-lunch time biglang hininto ang hearing at hindi na nga sila pinagsalita, hindi na sila hinarap, hindi na tinanong yung mga, di ba ang nangyari parang puro paninira ang ginawa sa kanila, ay hindi na sila binigyan ng pagkakataon na makapagsalita pa. Patapos noon, sabi, sige, may 14 pang labas. Dapat ngayong araw yun. Kaya nga, pasensya na kayo sa aking mga kosa, ang banateros, dahil hindi ako nakapunta dyan. Dire-diretso yung meeting dahil ang nangyari, nagkaroon ng kaguluhan dahil hindi nga makakaroon. Isinara ang Senado. Maging ang website nila, sira. Hindi ka pwede mag-login, hindi ka pwede mag-register. Nagkaroon ng mga barbed wire na mga harang sa Senado at hindi sila nagpapapasok. Basta skeletal force lang daw ang pwede doon at walang hearing na magaganap sa Senado. Kaya po hindi natuloy yung 14 na dapat na magsasalita pa. Kung Mike, naniniwala ba kayo na nahack talaga yung system ng Senado? Hindi. Tingin ko sila talaga ang nagpabagsak ng system ng Senado at sila din ang nag-call na yung threat. Hindi na ako naniniwala dyan. NBI nga mismo nagkaroon ng problema Sila yung nagkaroon ng barilan. Sila yung gustong pumasok sa loob ng Senado at ngayon sinasabi sa kanila daw nanggaling na may threat. At ngayon ko lang nalaman hapon, yung threat pala nanggagaling pa sa 18. Doon sa 18 na kasundaluhan na wala namang gusto kundi magpunta sa Senado at sa Blue Ribbon Committee hearing upang sila ay makapagsalita.
at madinig kung ano ang nalalaman nilang katotohanan, kung ano ang nalalaman nilang storya sa bawat pagdi-deliver ng maleta, bawat pagbibigay ng pera na naganap at karugtong nung sinasabi nating malawakang korupsyon sa flood control scandal. Kamay, totoo ba yung balita na namimigay ka ng 5 milyon, na namimigay ka ng 5 milyon sa mga Marines? Totoo ba Alam yan? mo, Sir Jack, walang katotohanan yung kwento na yan. Yung mga sundalo natin, lumabas yan, nauna si Gutesa, na gusto rin nilang at pinabago nila yung affidavit, sinasabi daw, inoperan ko ng pera kasama si Senator Marcoleta. Walang katotohanan yung 5 million na yan dahil yung mga sundalong yan gusto lang magsalita ng katotohanan kung ano ang alam nila sa flood control scandal. Yung pinagbatayan nila ngayon na bagong affidavit, yung kinikwento ni Attorney Melvin Matibag, ay kwento lang sa kanya na nanggaling din sa kwento daw ng isa doon sa mga marino. So dalawang beses na kwentuhan to. At yung sinasabing 5 billion na nga daw, nag-offer daw at ito pa lang daw nabigay. Wala pong katotohanan yan. Ang mga kasundaluhan natin, sila pa nga ang nag-offer ng pera. Sila pa ang nagbibigay ng pera para papirmahin yung mga sundalo. Pero yung mga taong yan, hindi na ho yan babaliktad. Dahil sila, nagulat sila nung nakita nila yung nagkakaroon ng investigasyon na bilyon-bilyon yung pera at yung palang binibit-bit nilang pera ay doon na nanggaling. Kasi alam nyo, si Saldico, bago pa man tong hearing na to, isang kontraktor. Kaya yung mga nagtrabaho kay Saldico nung araw, meron namang sinasabi sila, no? Nag-deliver dito, nag-deliver. Sabi nila, nung nakita ko namin yung Committee on Appropriations, nung siya ang maging tagapangulo, doon ko namin nakita ang grabing delivery 3 times a week, mali-maletang pera. Kaya wag naman po nilang masyadong maliitin yung ating mga kasundaluhan na sinasabi nila kargador, maleta boys, at ngayon nagsasalita dahil sa pera. Meron pa rin mga tao na nagmamahal sa bansa. Meron pa rin tao na nagmamahal sa kinabukasan ng Pilipino. At kayo mga banateros, isa kayo dyan. Alam ko, sunod-sunod ang kaso nyo, ginigipit kayo, iniipit kayo. Pero patuloy pa rin kayo nagsasalita para sa katotohanan at para sa korupsyon. Nalabanan natin at pagbayarin natin yung mga nagnakaw, ikulong yung mga dapat ikulong nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi ako may inom na ako nawa di ba? Kasi ilang beses ka na namin nakasama, kahit 1,000, di mo ko nakapunan Nagtatampo pala eh. Kuripot pala to. Kuripot si Commerce, kaya hindi ka naniniwala kay Matibag. Nagbilit ka na rin ni Commerce na 5 milyon. Sir Jack, inoperang kita ng ice cream nung hindi pala kita nakita sa Senado. Nakatamo ka na ba? Anak, magkalianan na. Parang iniwasan ka eh, kasi mukhang manghihingi ka eh. Manghihingi ako, liwasan mo lang ako, Commerce. Yung ano ba, akong Mike, yung sinasabi ni Matibag, may ebidensyang pinapakita. May ebidensya ba siyang nilabas? O chismis Yun nga, lang? nakita ko yung affidavit ko, Sanjay. Ang nangyari kasi nung sa Senado, binanggit ni Senate President Peter Cayetano, sabi niya, may sinasabi, sabi niya, si Attorney Marites Matibag na nag-offer daw ng 5 billion si Mike Defensor. Sinenyasan niya ako, sabi niya, gusto mong umupo. Sabi niya, pagsalitain natin si Mike. Tapos pinagsalita na yung mga sundalo na yung isa pa nga naiyak na doon, yung binanggit ko yan, no, na may sakit yung anak ng isa, may kaso yung tatay ng isa. Tapos biglang si Sergeant Manalansan, sabi niya, kung may pera ako, napagumot ko sana yung kapatid ko may cancer. So biglang nag-iba na yung topic. Nung nakita ko na yung affidavit, ang nakalagay doon, meron daw isang tao nakausap na nagsabi sa kanila, nakausap daw yung isang marino, at sinabi daw nga na by 5 million. Kaya kung titingnan mo, kung sila magpa-file ng kaso ang NBI o kung sino man, kinuwento sa kanila nang may nagkwento sa kanila, doble. Na talagang nakakagulat nga, sabi ko, sayang naman tong NBI. Sana ginagamit nila yung kanilang poder, ginagamit nila yung kanilang mga agents. Ano-ano ba yung sinabi? Nag-deliver kami kay Martin Romualdez. Sana kunin nila yung security log nung subdivision na yon. Kunin nila yung mga CCTV. Di ba sabi, nagkaroon ng investigasyon. Ang ICI, dinadala namin sa Maida, sa Raffles. Sana kunin nila yon, tingnan nila yon. Tapos meron doon na
yung mayordoma ni Speaker Martin nandun. Nandun din yung may isang tao doon na nag-aayos ng maleta, may video, bayo ni Speaker Martin. Sana ito yung mga bagay na tinitingnan, imbis na yung, di ba, yung korupsyon. Ano talaga yung nangyari? Imbis na yung mga taong nagsusumbong, imbis na yung mga taong nagsasalita. Eh, problema, pati tayo, naman, tayo may kaso ngayon. Eh, wala naman kayong ginawa doon sa kaso nyo, kundi magtanong. Ano ba itong nalalaman ninyo? Ano ba itong mga sinasabi ninyo para malaman ng taong bayan? Yung ba masama? Yung ba cyber libel na? Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Martial law. Ginigipit yung nagsasalita sa korupsyon. Pero yung mga corrupt, yung mga involved, ang dami lang sinabi no, contractor 67, may binanggit si Sendiskaya ng mga contractor, may binanggit dito ngayon sa affidavit ng 18 Marines na tumatanggap ng pera. May narinig ba tayong inimbestigahan o pinatawag man lang? Wala. Protektado. Kung Mike, may ano daw meron daw voice recording na sinasabi si Matibag at tinamon nga siya ni Attorney Baligod. Anong masasabi niyo dun? Voice recording daw na nag-offer? Nagbigay ka daw ng 5 million. Oh, sige. Sabihin nyo, ano bang pinakamalaking sa karera ng kabayo? Anong pinakamalaking dividendo? 1:25 ba? Oh, hindi, sasabong na lang, di ba, Logis? O yun, Logis. Yung kung anong postahan namin, yung 1 milyong taya niya, 3 milyon ako. Tama ba yun? Ganun ba yung Logis? Di na po namin inabutan yun, Kong. Ano na lang kami ngayon yung ng mga laro sa apang naabutan namin, Kong Pasensya na, Sabi di mo kami kanina, makarelate na. Online sabong na inaabot nito. Kosang, Mga to. Kosang banat pa. Kanina sabi mo, ang lilit ng letra, hindi mo mabasa. Ngayon, hindi mo na naapunta. Hindi, Kong Mike, ito kasi ang dami hong nagsampa ng libel dito sa mga Marines. Kasi di ba nakita niyo yung mga congressman, sila Adjong, kung sino-sino pa. Luistro. Si Luistro, sino pa? Baksya. Si Dembaksya. So punong-puno na ng libel case ngayon itong mga Marines natin. Kamusta naman po sila? Una sa lahat, hindi sila nababahala o natatakot dito sa mga kasong itasampa sa kanila. Katunayan, libel lang naman yan Wala silang katakot-takot tungkol dyan. And ang nakakalungkot lamang, ang nakakatakot lamang, syempre, yung paggamit ng ating mga ahensya ng gobyerno, ang paggamit ng batas, para gipitin yung mga tao. Ang kaso ng mga Marines, umaabot na siguro ang bawat isa sa kanila tig-10 na kaso. Ngayon, pupunta muna ako sa doktrina nung ating Korte Suprema at doktrina ng batas tungkol sa libel cases at kasama din dito ang libel. Alam niyo, ang Korte Suprema, marami na mga desisyon tungkol dyan na sinasabi ang ating mga opisyal ng gobyerno hindi dapat balat sibuyas. Hindi dapat na pagka sila'y tinira, magpa-file ka agad ng kaso o kundi kaya'y apektado sila. Kasi nga, nasa posisyon sila para magsalita. Nasa posisyon sila o meron silang plataforma, lalo't ngayon may social media, para pasinungalingan kung ano man yung nasabi tungkol sa kanila. Kaya, pangalawa, ang nakakalungkot, pagka pala ibig sabihin may isang tao o isang opisyal, pagka meron siyang constituency na kanyang kinakasukupan, sinabi, hindi maganda yung palakad mo dito o may corruption dito. Pag siniber libel niya, kawawa na ang tao kaagad. Kailangan niya mag-bail, kailangan niya mag-abogado. At tayo mismo, nakita natin yan, magkakasama tayo sa prosecution office na talagang kailangan nating magkaroon ng abogado, kailangan nating gumawa ng counter affidavit dun sa mga ifinal nilang kaso. Kaya tingin ko dapat mismo ang DOJ, tingnan na to ang Department of Justice na yung mga ganyang kaso na cyber libel, lalo tigit sa opisyal, hindi dapat na binibigyan ng puwang. Pangatlo, ang mga kaso ng mga congressmen, kung mapapansin nyo, pinafailan ng iba sa probinsya nila. Kasi nais na pahirapan Pero mo, from Manila, babiyahe ka sa probinsya. Hindi na ho yan. Kailangan i-file nyo yung case sa trabaho nila, kung saan yung kanilang trabaho. Which in this case is Congress sa Quezon City. Pero para sa akin, babalik ako dito, ano ba ang prinsipyo at doktrina ng libel? Ang sinasabi nga dyan, pagka ikaw opisyal, ako nga, ang tagal kong naging opisyal hanggang sa ngayon, wala akong finailan ng libel. Wag lang talagang, wala pa naman ako nakita na, kasi syempre iba yung threat na papatayin kita o ganito ang gagawin ko sa'yo, iba yun. Pero pagka related sa trabaho,
At itong sinasabi ng 18 Marines, di ba, related sa trabaho to eh. Nung nagsabi nila, nung nagkakaroon ng Quadcom hearing, nung mga nagkakaroon ng hearing sa ganito, nakita namin, naabutan kayo ng pera. So, ibig sabihin, distorted yung justisya o distorted yung mga hearing na ginagawa nila. Yun ang masama. Kaya dapat, alam mo, para sa akin na hindi bigyan ng puwang itong yung mga ganitong klaseng kaso. Pero pagdating po sa Marines, huwag kayong mag-alala kung paano sila sa gera, kung paano sila sa field. Pag sila nakipag-away, ganyan po ang dibdib nila ngayon. Alam nila katotohanan yung binabanggit nila, wala silang pagsisinungaling, wala silang tinatago, kaya wala pong kakabakaba itong mga taong to. Kong, Master Judea po, pagka mamimigay na po kayo ng 5 million, sabihan niyo po kami ha. Ako, Master, alam mo naman si Sir Jack, mauuna yan. Una yan. Saan mo rin? PWD. Priority ha. Anyway, Kong, no, magandang gabi. At ito yung isa sa mga ini-issue ngayon sa Brave 18, bakit daw binawi yung aligasyon kay Senator Loren Ligarda. So, malinaw po na paliwanag kasi yung nakikita natin sa mainstream media, medyo twisted na eh. Sa inyo po dapat manggaling. Paano po ang nangyari dito? Okay, Master Judea, ang una kong salita dyan, naalala ko pa nung nagkaroon ng Senate hearing, sabi ni Senate President Alan Cayetano, lahat po kayo imbitadong umupo dito. Lahat po kayo magsalita dito. Sabi nila, bakit lang daw yung kalaban ng tinanong? Hindi yun eh. Lahat naman, kumbaga, nagkataon, yun ang tinanong, yun ang sinagot ng mga Marines. So yun po ang naging palitan ng diskusyon nung nagkakaroon ng hearing. Pagdating dito kay Senator Loren Ligarda, kasi kung hindi ako nagkakamali, 5 senador ang nabanggit na pangalan. Iba-iba ang circumstansya niyan. Kasi isa po itong general affidavit, nagkaroon sila ng tinatawag na individual affidavits tungkol dyan. So, at the proper time, kung tatanungin po nila, kasi sinabi ni Attorney Levy, sabi niya may konting pagkakamali doon o may detalye ginawa sila doon sa kwento, tingin ko, kaya nilang ipresenta yan. At kaya nilang sabihin yan. Kasi, tingnan nyo, doon po kay Senator Lawrence, sabi, nagpunta doon sa bahay. And then, nagkaroon ng, later on, nung Marso pa, dahil alam niyo naman, kaibigan ko si Kong Lian, ano ba ang nangyari dyan? Ano ba yung naging detalye dyan? So, nagkaroon ng pag-uusap tungkol dyan doon sa mismong individual affidavits. To be fair to Kong Lian, hindi niya inumplehan siyan, wala siyang sinabi tungkol dyan, at matuwid yung pakikitungo ni Kong Lian, no? Hanggang sa ngayon, kahit na po may mga pagkilos, tumutulong ho yan, nasa likod po namin yan. Alam niya na yung 18 Marines na banggit yung kanyang ina, wala ka pong narinig na salita dyan. Dating kay Senator Soto, tinanong nila, detalyado, hindi pa ako tapos yun. And ayoko pa rin magsalita dahil sa kanila po dapat manggaling yan. Binanggit nila yung pagdadala ng maleta, nilagay sa elevator. So, ano ba, Master Junez, sinabi bang hindi totoo yung kay Loren? Ang binanggit ni Attorney Levy Baligod, meron po mga detalye dyan na magpapatunay na para bang hindi sangkot. Ganun yung hindi masasabing kay Senator Loren yung maletang ipinasok. Parang ganyan yung naging direksyon ng statement. Papabayaan ko po sila magsalita tungkol dyan. And kung magsasalita pa doon sa ibang senador, iba-ibang circumstansya po ang nangyari. For example, eto rin wala pa to yung individual affidavit. Tinanong lang nila, sabi ni Attorney Levy Baligot, nagkamali po ako. Hindi po kasi congressman si Laila de Lima nung nakitang inabutan. Hindi pa siya congresswoman noon. So, isa yan sa mga tinanong ko sa mga sundalo, ano ba yung circumstansya? Hindi lang naman isang beses eh. So, sila na lang din po magkwento. Sa townhomes daw yun, madidescribe nila pati yung mga kotse, madidescribe nila kung paano dumating. And yan po kasi individual affidavits na ipepresenta dapat ngayon ng 18 Marines. Kasama yung 14 na bagong magsasalita. Kong Mike, Coach Oli po, ito po yung pinakamainit na usapin ngayon na talagang itong pinag-uusapan sa Facebook. Itong pagpapadeliver ni Senator Erwin ng babae. Di umano. Pero sinasabi niya wala naman daw kayong ebidensya. So ang tanong ko, ito bang bagong 14 Marines ay maglalabas ng ebidensya patungkol dito sa mga Tulfo or maybe yung lumang 18 Marines? Sundan ko na yung tanong dyan, Kong Mike. Baka pwedeng ma-interview yung mga babae. Hindi, para malaman lang natin.
Kayo naman. Para malaman Alam mo, natin. Oo nga. Di ba? Ayun. Coach Oli and Banat, nung kinikwento kasi nila yan, again, no, pagbibigyan ko yung 18 Marines sila magsabi ng detalye, sinabi nila yun. In fact, hindi lang senador may binanggit pa silang cabinet member. Sino Na- po yung cabinet member na yon? Ayoko magsalita, baka hindi kasama doon sa sasabihin nila Kasi, kasi nung, actually, to be fair to the Marines, wala naman yun sa affidavit nila. Nung nagsalita sila, although under oath to, no? Under oath, nagsalita sila sa Blue Ribbon Committee hearing, nabanggit nila yun. Nabanggit ni Atty. Levy Baligod. And ang sabi nga nila, yun nga daw, may ganong eksena. Paano ba dudugtungan pa yan? May mga binanggit pa nga sila sa mismong kongreso pa, nagulat ako Sabi ko, sa kongreso? Sa house? O daw. Linawin po natin, Kong. Sa house, nagdadala ng babae? Yun ang sabi Balat Ayoko, again pababayaan ko sila magsalita. Pero kita ko nagulat ka. Ako din, ganyan ang reaksyon ko. Ano to, Kosa Mike? Kosa, Ito ba package ba itong hinihingi? Kasi, di ba, meron dineliver na maleta. So, tapos ang understanding ng tao, may dinideliver ding babae. Ano ba to? Request na, o sige, kailangan maleta at saka babae. Previous O na. and/or. parang ang nangyari yata dito is ibang sitwasyon. Kasi parang magkakausap sila and may ganon na doon daw sa hotel, sa may Maidas. Tapos, sumingit naman yung isa, sabi niya, pati nga dito, pati nga sir, sa kongreso. So, yung reaction ni Banat Bay, ganon din ako, ha? O sir, ganon. So, parang, hindi yun kasama kasi sa affidavit pero Kung, siguro pagka, Kong Mike, ang tanong dito, bakit nang gagaling kay Zaldico? Diba, parang gano'n ang, kasi, ang nag-deliver yung mga Marines. So, bakit nang gagaling kay Zaldico yung mga yon? For what reason? Kasi alam natin yung maleta may dahilan. Diba, may kapalit. Bakit magbibigay, allegedly, itong mga Marines ng babae doon sa mga congressman at doon sa House? Anong dahilan? wala namang nabanggit na dahilan at hindi ko rin alam kung alam nila kung meron mang dahilan talaga. Pero ang dating sa akin is parang siguro pag nagiinuman sila, nagkwekwentuhan o kung ano man, may ganong eksena. Again, wala yan sa affidavit pero pwede nilang tanungin yung 18 Marines tungkol dyan at makikwento sila. Kung titingnan nyo po yung affidavit, marami kasi doon na parang general siya Kaya nga, nung tinanong nyo ako tungkol doon sa ano ba tong mga kwento sa senador, iba-iba yung sirkumstansya. Pati yung pag-deliver ng pera, iba-iba yung sirkumstansya. Pati itong sa babae na nabanggit bigla noon sa committee hearing, iba-iba rin yung sirkumstansya. Iba yung Maidas iba yung sa Congress. At madidinig niyo yung mga Marines kung tatanungin sila, hindi sila magsisinungaling, kaya nila magsalita tungkol dito. Kahit harap-harapan to, Kong Mike, kaya nilang sabihin to sa harapan ni Senator Erwin Tulfo? Ay, hindi na, walang kakabaka itong mga to. I mean, kung tatanungin sila, hindi siguro sila magbo-volunteer, pero pag sila'y natanong, walang katakot-takot to kahit na dun sa mga binanggit na mga congressmen, mga senador. Wala Kasi pag kami narinig na akong issue o pag kami nagtanong tayong kaibigan na congressman at senador, tatanungin ko sa kanila, normal ang pagkikwento Normal yung mga binabanggit nila mga salaysay tungkol sa mga sitwasyon na nakita nila. For example, sabi nila, yung isang congressman, So tinanong ko, ano ba tong congressman na to? Paano nyo nakita? Kasi sir, ganito na nangyari. Nagmi-meeting, ganito kausap, dumating, may dala kami, nakita namin, dala na rin, lumabas. Kasi ang nangyari dito, mga kosa, pagka si Martin Romualdez pala may meeting sa Kongreso at saka doon sa townhomes, sila ang nagdadala ng pera at nakaantabay sila. Pag sinabi ni Martin Romualdez sa kanila, magdala kayo ng 20 envelope, sila yung magpapasok. Naghihintay pa rin sila sa labas. Kaya ito nga yung mga magandang ikwento nila O tapos pagkatapos yung venting yon, tatawagin na naman sila. O dala nyo pa ako ng ganito. So,
maging sa Kongreso, maging sa townhomes, hindi tao ni Speaker Martin ang nakalalay, kundi tao ni Saldico. Pero kung mabalik tayo dun sa dun sa premise nung hearing ng Blue Ribbon ni Kong Marcoleta. Kasi karamihan ng mga nagsasalita or madalas na nagsasalita si Attorney Levy Baligod. O bakit hindi, kasi ito ang isang tanong nila bakit si Attorney Levy Baligod ang nagsasalita for the Marines? Kung talagang meron silang personal knowledge, bakit hindi sila yung direktang sumasagot dun sa mga tanong ng mga nasa Blue Ribbon Committee? Actually, Boss Dada, wala namang problema na sila yung magsalita. And nakita mo naman kuminsan nga, di ba, sabay-sabay pa sila nagtataasan ng kamay para makapagsalita. Siguro, again, si Attorney Levy din, very conscious before the committee hearing, sabi niya sa akin, bayaan ko sila magsalita kung ano yung magkikwento. Pero siguro kuminsan pag nagtatanong, na didirect sa kanya yung question. Pero wala ang problema yan. Siguro, Boss Dada, isa yan sa mga bagay na babanggitin ko rin sa kanila na pagka may tanong sa inyo at alam ninyo, magsalita na kayo kaagad. Huwag kayong matatakot, huwag kayong mahihiya. Kasi alam mo naman yung mga sundalo di ba kuminsan, pag hindi sila yung dinirekta, wala silang sasabihin o pagka binanggit, ikaw magsalita ka, yan. Makapagsalita sila kaagad. Pero isa yan sa mga bagay, Boss Dada, na babangkitin ko rin para talagang mailinaw na yung kwento na to, lahat ay galing sa kanila. In fact, nung nag-uusap na kami before the Blue Ribbon, sinabi ko pa, anong reaction nyo? Sinasabi scripted daw. Sabi pa nga nung isang sundalo, hindi ko na nga sir binabasa yung affidavit, hindi ko na tinitingnan Kasi kung ano yung tanong sa akin, yun din naman ang nasa affidavit, yun ang sinasagot ko. Kung matlinawin lang natin, kasi ang sinasabi at bintang dito sa mga Marines na to, hindi daw sila sumipot doon sa pagdinig nitong BBM senators. Totoo ba yun? Ano ba talaga yung nangyari nung araw na yon at bakit hindi dumating yung mga Marines? Alam mo, Manat Bay, maagang ako din na dapat kasama nila doon sa Senado. Hindi ako imbitado, pero minabuti ko na sumama sa kanila dahil ang balita namin, aarestuhin sila. Hindi siguro alam din ng mga miyembro nila Senator Erwin Tulfo na darating yung 18 Marines. Nung umagang yun, tumawag si Attorney Baligod. Sabi niya, papunta na kami doon at papasok kami sa loob. Sabi ko, okay, pasok kayo sa loob. Ako naman, sabi ko, doon ako sa labas at kung sakali kailangan ako sa loob, nandun lang naman ako, patawag niyo ako. So, tinawagan ko si Senator Robin Padilla, nag-coordinate ako sa kanya mga staff, na kung pwede, Senador, ikaw ay miyembro ng Blue Ribbon Committee, may ibibigay sa yung sulat. Sila Attorney Levy Baligod, kasama niya yung 18 Marines. Kung maaari sana, harapin ka muna nila at meron silang ipapasabi sa iyo. Ang mensahe nila, basically, kinikilala nila ang komite ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Dante Marcoleta, ngunit hindi sila natatakot humarap sa patawag ni Senator Erwin Tulfo. Bagamat gano'n, nagbibigay respeto sila na nagpapasintabi. Katulad nito si Senator Robin Padilla, miyembro ng Blue Ribbon Committee, para magpaalam. Nung nangyari yun, pumasok sila sa loob, magmula dun sa gate, sa unahang gate, hanggang doon sa lobby. Inabot sila ng 1 hour 30 minutes. Ang pinipilit ng mga tao, mag-register kayo sa QR code. Alam naman po ng staff ng Senado na pagka ikaw ay invited witness o resource person, nandun na ang pangalan mo sa mismong terminal nila, hindi mo na kailangan mag-register. Ang mga nagre-register ay yung mga guest o yung mga bisita ng bawat opisina. So 1 hour and 30 minutes, nandoon sila. Ako naman, hindi ko alam na nasa lobby, nandun ako sa labas. Pagdating po nila doon sa taas, nagkaroon silang press conference at narinig nyo naman yun, napakinggan nyo sila. Nung matatapos na ho sila, in fact, meron pa nga kami balita, pumunta doon yung staff ni Senator Erwin Tulfo at sinabing hindi nila kailangan bumaba. No, may mga nagsabi daw pong ganon. Pero bagamat ganon, ayoko nang pakinggan yun. Baka naman hindi ko alam kung totoo yung kwento na yun. Pero alam nung staff nila ng Blue Ribbon Committee at ni Senator Erwin Tulfo na nandun sila. Bigla po nung bababa na sila, sinuspend ang hearing. So, Kong Mike, sa madaling salita, nag-imbita sila pero ayaw talaga nilang
pumunta itong 18 Marines. Ayaw nila punta yung 18 Marines. Oo. Ngayon, nung nandun ako sa labas, sabi ko, ba't ang tagal nito mga to? Tapos na yung hearing. Pumasok na po ako sa loob. Ayun, kailangan ko talaga mag-register sa website nila. Nung dumating po ako, nasa lubong ko si Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, nag-uusap si Attorney Levy Baligod at si Senator Soto. Sabi ko, sige, sabi ko, sabi niya, doon ka na muna sa office ko. Sabi niya, kung gusto mo. Sabi ko, gusto kong puntahan yung 18 Marines. Sabi niya, hindi, nasa opisina ko. Doon ko sila nakita at napuntahan. At yun nga, sabi ko, ano nangyari? Sabi sa akin nung isang sundalo, sir, pababa na ho kami, bigla akong sinuspend. So, Kong Ano, Mike, ano nangyari? totoo yung balita kasi yan po ang lumalabas sa social media. Nung pababa na daw sila, may nagbalita raw dito sa Bulaga Ribbon na i-cancel na kasi pababa na itong 18 Marines. Correct. Kasi di ba kung ako yun, at ako, galit ako dahil binanggit niyo yung pangalan ko. Nandun Senator Soto. At syempre, sinasabi lang kami ang lehitimong Blue Ribbon Committee. At well, at least, yun ang assertion nila. Ang gagawin ko, teka lang, hintayin niyo yan. O kundi, papatawag ko talaga. Meron silang poder. Meron silang kung ang sinasabi nila ay hindi umattend. Kaya tingnan nyo, tumigil na sila sa salitang yun eh. Na sinasabi nila, hindi umattend, hindi nagpunta, hindi yung totoo yun. Nandoon ang 18 Marines kahit pinahirapan papasukin sa loob ng Senado. Pagkatapos, nitong araw na to, napupunta ulit ang 18 Marines kasama ang 14 na mga sundalo. Sabi naman nila may threat. Isasara nila ang Senado at skeletal force lang, walang pwedeng hearing at walang pwedeng bisita. Di ba, Sir Mike, ang patawag sa Senado, pwede naman silang halimbawa, unang patawag, hindi nga talaga sumipot. Sa pangalawa, pwedeng mag-warning. Sa pangatlo, contempt na yun, di ba? Ganun ang rules ng Blue Ribbon hearing na yan ng Senado, di ba? Actually, panakot ni Jay. Panakot ni Risa Ontiveros. Yun yung sinabi niya sa isang interview niya na sa susunod, pwede na silang ipa-aresto pag hindi sila nagpunta. Hindi kasi ang pangit kasi sa nangyaring to, kung ano-ano na agad pinagsasabi ng mga senator about sa 18 Marines, kesyo wala daw ebidensya, wala daw ganito. Hindi pa nga nila nakakaharap eh. Hindi pa nagsimula investigasyon kung ano-ano na yung pinagsasabi nila sa 18 Marines. So, kaya ko tinatanong kay Sir Mike kung sa susunod na hearing, kung pwede pa ba ulit ipatawag. Actually, paring Jay, talagang nandun sila. Yung sinasabing hindi attend, palagay ko, tingnan nila yung timeline. Alam naman ng mga senador yun na nandun sila. Nag-register sila. Kung nakita niyo yung video, kailangan pa bumaba ni Robin Padilla para sunduin sila dahil ayaw silang papasukin. Di ba malinaw yun, yung bumaba, sabi ni Robin, anong problema? Ba't di niyo sila pinapapasok? Ang tagal pa nun. 1 hour, 30 minutes po silang nasa labas para sa isang imbitado at witness ng Senado. Ang tagal nila naghintay. Kaya yung sinasabi ni Senator Risa Ontiveros, kasi sinungalingan po yun. Nandoon ang 18 Marines, handa silang humarap. Kaya po yung sinasabing ipapakontempt sila, nako, hindi nyo kailangan ipakontempt. Talagang pupunta sila. Okay, number 1, invitation. Umattend na kagad ng 18 Marines. Pero usually, invitation, warning, at pwede na lang i-contempt. Pero kung gusto po nila, pwede naman lang i-shortcut kagad yun. Magkaroon kagad sila ng contempt at ipa-aresto. Pero hindi maganda. Kasi ang katotohanan, nandun ang mga sundalo at hindi po sila natatakot. Gusto nila bukas magpatawag sila kahit Zoom eh. Haharapin sila ng 18 Marines walang problema. Ayun. Sabi pa ni Erwin Tulfo, Kong Mike, sabi niya, hindi daw dapat pinag-aantay ang komite ng mga resource person. O dapat daw, kung talagang seryoso sila, dumiretso na sila, hindi na sila nag-presscon. Kasi parang lumalabas, nagpapa-VIP pa daw sila. Tama naman si Senador Erwin Tulfo doon sa sinasabing hindi pinag-iintay yung komite. Pero siguro ang kailangan pagalitan ni Senator Erwin Tulfo
ay yung kanilang mga OSAA, yung kanilang mga kasundaluhan na nandun at yung secretariat nila dahil naghintay ng 1 hour 30 minutes ang mga taong ito para makaakyat. Ayan, sa video nakikita po natin, ayaw silang papasukin dyan. Bababa pa dyan si Senator Robin Padilla. Meron po bang guest ang Senado na ganyan na pinag-iintay? Never happened. Walang ganyang sitwasyon. Ngayon, pangalawa, minabuti ng mga sundalo na magbigay muna ng abiso doon sa Blue Ribbon Committee. Dahil ang pananaw nga po nila, ito po, dalawang komite nagpatawag, kailangan nila magbigay kahit papano ng paalam para hindi naman sumama ang loob nung unang nagpatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi naman nila, di ba, si Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At sabi ni Alan Cayetano, dun sa kanyang liham, ang totoong Blue Ribbon Committee ay ang Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano at ni Congressman Senator Dante Marcoleta. Kaya yung sandaling pag-iintay na yun, huwag naman sila magalit. Ang tagal na nagsalita nung 18 Marines, kayo lang nila pinatawag, na late ng kaunti, nagagalit sila. And tagal na ako nagsalita ng mga to, hindi nyo pinapatawag, tinira nyo kaagad na kasinungalingan, sinabi nyo kaagad na walang kwenta yung sinasabi. Ngayon lang kayo nagpatawag, na-delay ng konti, nagalit na kayo. So kung Mike, malinaw ha, ang kumakalat kasi, nung bababa na daw yung nung tatapos na daw yung hearing nila, yung meeting nila, tsaka daw bababa yung Marines. So baliktad pala. Ayun ang lumalabas ngayon sa mga bias na media eh. Ay hindi yung totoo yan. Kahit tingnan pa nila yung records na Senate eh. Nandun sila sa gate anong oras. Bago sila nakakyat anong oras. Di ba? Tapos nung pababa sila, biglang sinuspend. Actually, ang committee hearings, kuminsan nga yan, nagla-lunch na habang nag-iimbestigasyon eh. Lalo ganyan ka-importante. Blue Ribbon Committee, may nagsabi dun sa nakawan, flood control, pinakamalaking nakawan sa bayan. Hindi tayo pwede maghintay, mag-lunch, nandyan na yung mga testigo na gusto natin. Para namang atang, hindi ata din tamang rason yun. Para magalit kayo sa 18 Marines dahil ang tagal na nagsalta, ngayon yun ang pinatawag, konting kabagay-bagay sa isang malaking skandalo sa ating bansa. Isang malaking nakawan, hindi nyo pwedeng hintayin. Inuulit ko, marami na akong committee hearings na napuntahan, maging sa Kongreso, as a guest, as the one calling for the meeting, as presiding officer. Kumakain kami habang nag-hearing, lalo tigit sa mga importanteng batas, importanteng issue na dapat namin pag-usapan. So parang kung hugas kamay yung ginawa nila dito eh. Yung meeting nila, no? Kasi pang-aasar lang, pang-aasar, ginawang tinawag na kargador, parang ganun lang eh. Kasi nga hindi nila inaasahan na darating yung mga Marines. Hindi, wala talaga silang kahit yung mga senador, sila Senate President Alan Cayetano, hindi naman nila alam eh. So hindi rin alam nila Senator Erwin Tulfo. So ang balak nila, ito, hindi darating yung mga yan, siraan natin ang siraan. So tinawag si Attorney Matibag, may slide, may presentation pa. Biruin nyo naman, nagkakaroon sila ng hearing, ang nanonood 7,000. Nag-press con yung kabila, ang nanonood 60,000 nata o 70,000. Actually, 200 plus na nga ako. Inabot ng 200 plus. 200,000 to 7,000. Ibig sabihin, talagang gusto ng taong bayan ang pakinggan itong mga taong to. At hindi yung paninira na ginagawa sa kanila. Di ba, ngayon, narinig mo, kumakain ka. Ikaw ang senador ng isang napaka-importanting komite na tinatalakay ang isang napaka-importanting issue. Narinig mo, bababa na pala sila. O sige, hintayin natin. Papakinggan nga itong mga to. Hindi eh. Sabi, sandali lang. Alis mo na muna tayo sa susunod na hearing na lang. Sana pinakinggan na nila. Kung At Mike- pinabayaan lang magsalita yung mga Marines. Punta naman tayo sa inyo. Kasi puro dito sa Marines kayo din po, pinatawag po ng NBI at hindi daw kayo sumipot. Bakit daw hindi kayo sumipot? Yun na nga, banat pa ang issue ko. Bakit naman binibigyan nila ng halaga yung kwentuhan na dalawang kwento? Diba? Ikinwento daw dun sa nagkwento, tapos sila ngayon na nagkikwento at dahil doon mag-file sila ng kaso. Para namang insulto naman yun. Para hindi na lang sa akin, maging sa institusyon ng National Bureau of Investigation. Kailan mo nakita ang isang NBI magpa-file ng kaso o inimbestigahan ang kaso na galing sa chismis? Kaya iyan, ayoko nang bigyan ng pagpapahalaga pa.
Pero damang-dama ko yung mainstream media eh. Pupunta ka ba? Tapos Mike Defensor, hindi pumunta. Nandun po si Atty. Topacio. Siya ang nagrepresenta sa akin bilang abogado ko at siya na rin po yung nagsalita. Na sinabi nga niya, walang kakwenta-kwenta ang kaso at tinitingnan niya ang posibilidad pa na kami pa mag-fight ng kaso laban sa NBI, laban kay Atty. Matibag sa pagpatol sa mga ganitong kaso. Piliin mo, pinisent mo sa mga senador, pinakita mo sa sa taong bayan ang isang chismis na nagkwento lang sa iyo ang ikinwento daw ng isang sundalo. Pwede bang yun ang maging pag-uusap o makikipagdebate ng sambayanan? Diba? Yun ba ang tama? Parang ano nga eh. Wala. Isang kwentong walang kwenta. Kung ano yung kaso na kakaso ninyo dito kay Matibag aside from libel? Meron ba kayo iba pang kakaso diyan? Pag-uusapan namin ni Attorney Ferdito Pasio ang tungkol dito kasi may mga nabanggit na siya, hindi ko pa naman siya nakakausap. Nakausap ko kasi siya before the filing. Ang sabi sa akin ni Attorney Topacio, at sabi ko, anong tingin mo? So sabi niya, siya daw ay ako daw kung pupunta pa ako. Sabi ko, anong tingin mo? Sabi niya, parang walang kakwenta-kwenta na to eh. Kasi di ba ito din yung dating patawag sa amin. Naalala niyo, Banat, yung 18 Marines pinatawag kami, magkakasama kami. Pinauwi na nga nila ako noon eh. Kasi ang gusto nila daw i-determine at that time ay yung aking pagkatao kung sino ako. So tinanong ni Atty. Ferdito Pasio, do you know Mike Defensor? Oh yes. Oh, do you have any questions? Do you have any doubts about him? In person, no. O can we leave? Sabi, oo. O yun na yun. Tapos ito na naman. Mahirap naman yung ganyan na parang ginagamit naman nila masyado yung ahensya para sa panggigipit ng taong bayan. Hindi naman atatama yun. Hindi ata kayo na-inform at kung na dati po kasi talagang nasa showbiz yan si Director Matibag. Kaya mahilig sa chismis. Dami po yung artista eh. Iba pagkakaintindi niya doon sa director, baka akala niya para siyang si Direk Dalia. Gumagawa siya ng mga malulupit na mga pelikula. Para action, no? Action yung ginagawa niya ngayon. At kung nainis po kasi si Sir Jack dahil nung pinatawag siya sa NBI, siya pumunta, kayo hindi daw. Anyway, Kong, si Manong Chavit, napanood ko yung video niya, sinubukan daw siyang i-areglo. Alam ko na ikaw di kayo magpapa-areglo eh, pero may sumubok na ho ba? Dahil sa sobrang ingay ng pangalan nyo ngayon, may sumubok na ba na i-areglo kayo para manahimik? Ang parati lang sinasabi, Buster, sa akin noon pa, pwede bang itigil mo na yung Rage Coalition na pinangungunahan ni Mayor Baste? Hindi ko naman ayoko magsabi na galing ba yan sa taas o may pinanggalingan. Pero siyempre, ang representasyon ng mga kausap ko ay galing sa taas ang mensahe. O ito naman ay galing sa mga tao na maaaring gumawa ng desisyon tungkol dito sa mga nangyayari. Ang pangalawang binabanggit nila, kung maaari, huwag ka na magpresenta ng mga sundalo. Alam mo, dun sa dalawang bagay na yun, ang sagot ko, paano ko ihinto ang Rage Coalition na ang mga tao mismo natutuwa at nais silang magkaroon ng liderato sa ilalim ni Mayor Baste Duterte. Kahit ay tanggalin niyo ako dyan, pupunta ang mga tao para itaguyod ang liderato ni Mayor Baste sa koalisyon at pagsasama ng lahat ng organisasyon na sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte, kay Pangulong Duterte, sa dating presidente, karamihan naman talagang doon ang galing, at kay Mayor Baste Duterte. Doon sa pangalawa, yung sabi nilang itigil ko yung paglabas ng sundalo, katulad ngayon, yung 14, hindi ko naman to kilala. Hindi ko alam saan ang galing. Hindi ko alam kung anong sasabihin nila. Pero itong mga to, sabi ng 18 Marines, kasamahan nila. At magsasalita din doon sa kanilang kaalaman sa pagdi-deliver ng pera. So paano ko makokontrol itong mga bagay na to? Siyempre, tayo naman, di ba? Wala naman tayong kaaway eh. Ayaw naman natin magkaroon ng personal na mga kaaway. Pero gusto natin i-resolve yung issue ng korupsyon. Kailangan may managot. Ang laking pera nito, may mga namatay, may mga napinsala, may mga negosyong nasira, may mga bahay na nasalanta ng baha ng bagyo. Yung pwede tayong tumahimik dyan? Yan naman yung panawagan natin eh. Pangalawa, gusto natin maibalik kahit papano yung perang nanakaw sa bansa. 1.7 trillion ata, kung di ako nagkakamali, ang total ng pinag-uusapan nating pera.
Yung ba wala sa interes ng bawat Pilipino na mapanagot ang mga nagnakaw at may soli ang pera? Yun lang naman ang sinasabi natin. Ba't sila nagagalit? Baka kaya sila nagagalit dahil kasama sila doon sa mga tao na pinagbibintangan nagnakaw o kumulimbat ng pera ng Pilipino ng ating gobyerno. Kung Mike, balikan natin kanina yung yung about dun sa supwena ng NBI. Paano po pag ginamit po ng NBI yan tapos bigla kayong arestuhin? Bigla nilang gamitin na hindi ka sumipot. Alam na natin pwede mangyari yun eh. Pwede nila palang gawin. Alam mo, wala akong dyan, Kosay, hindi ako natatakot sa mga pananakot nila. Kailangan natin talagang tumindig eh. Pag natakot tayo, wala nang kikibo. Pag natakot tayo, hindi lang ngayon ang nakawan. Tuloy-tuloy na to. Hindi lang dito sa administrasyong law, sa susunod na administrasyon, maging mga senador at mga congressman, wala nang matatakot kasi alam nila lulusot. Pati itong mga DPWH, pag nakita nila yung mga kasama nila, wala naman pala, kaya pala natin to. Magiging tuloy-tuloy na to. Pag hindi po tayo tumindig at tayo'y nagpatakot, wala nang mangyayari. Ganito na ang magiging palakad sa ating bansa at patuloy na masisira ang bansa natin. Kaya sa akin, sa atin, mga banateros at lahat ng ating mga kasama, wag po tayong patakot. At doon pa sa mga gustong sumama sa atin, sumama po kayo at kailangan po nating lumaban. Wala tayong kaaway na personal. Kahit na po sa politika. Wala akong problema kung anong politika ninyo. Pero itong korupsyon, panagutin natin yung mananagot. Panagutin natin yung mga nagnakaw. At itong pera, kahit papano, hindi naman lahat mababalik pa sa atin, pero kahit papano maibalik natin at magamit ng mga mahirap, magamit ng taong bayan. Kung Mike, anong next na mangyayari? Kaninong Blue Ribbon ang susunod? Meron po ba o wala? Kayo di ba, nakausap niyo po si Senator Marcoleta. Kailan po ba ang next na Blue Ribbon? Ito po ang sitwasyon sa ngayon. Ito po yung isang impormasyon na aking nakuha at ang tabayanan po natin dahil nakakatakot. Ang balita ko, magpapatawag sila ng special session. Itong special session na to, supposedly, para dun sa problema sa Mindanao. Una, upo sa lahat, hindi na po yan kailangan. Dahil meron na po sapat na pondo para ayusin at tulungan kung ano man ang napinsala doon sa Mindanao. Hindi na kailangan na magkaroon ng deklarasyon ng Kongreso at hindi na rin kailangan magkaroon ng supplemental budget. Pero pag sila po'y nagka-special session, ang una nilang gagawin ay ipipilit nila ang pagbabago ng liderato ng Senado. Ipipilit nila na yung 12 ay pwede na. Kasi ano pong ibig kong sabihin? Kung naalala niyo yung Abilino versus etong Cuenco na kaso, nung una silang magdebate, 22 sila sa loob ng Senado. Nag-walk out yung kabila, yung 10. Pero yun po yung majority nung panahong yon. So ang sabi nitong 12, kami na ang majority. 11 po ata sila, pero yun, tama, 12. Ngayon, ang gusto nilang palabasin dito, pag nagpatawag sila, darating lahat ng senador. So siyempre yung isa nakakulong, Senator Jinggoy Estrada, yung isa ay nagtatago, si Senator Bato de la Rosa. Nilalabas may quorum sila 22. Pipilit nila ngayon yung Senate President na sa 12 pa lang ay pwede na dahil ang quorum, gagawin nilang, ang membership ng Senado, gagawin nilang 22 na lang. Sandali ko, linawin natin So supposedly special session yan for the Mindanao. For the Mindanao. Pero ipupolitikahin nila? Yes. Yan po ang balitang nakuha natin. Ngayon, pagka po nangyari yung 22, di ba? Ang naging batayan nila, papalitan nila yung Senate leadership. Ang pangalawa nilang gagawin ay aarestuin ang mga senador na may mga kaso. Kasama na po dyan, kami ni Senator Marcoleta, kasi plunder yung kaso, ikukulong din si Senator Marcoleta. Pag napababa nila sa 18 ang membership ng Senado, kasi 18 na lang ang pwedeng pumasok, nakakulong na si Bongo, nakakulong si Joel Villanueva, nakakulong si Marcoleta, balita ko rin si Robin Padilla, ikukulong din nila. So ang mangyari po, magiging 18 na lang ang Senado. So ang 2/3 doon ay 12. So kung
I'm sorry, Kong. So, ito, may kaugnayan pa rin ito sa impeachment ni BP Sara Duterte. Ano mangyayari? Kasi kailangan 16, di ba, bago ma-impeach si BP Sara Duterte. Paano? Pag naging 18 na lang sila, may pagbabago bang mangyayari doon? Gusto nilang palabasin na 18 na lang ang total membership ng Senado. So pagka 18 na lang, pag ikay nakakuha ng 12, pwede na yung 2/3. Pagka 18 na lang, at meron kang 2/3 ng Senado, pwede mo na rin pagpalitan ang saligang batas. So, ito yung kabuwang lumalabas na kwento. Tingnan po natin at tambayanan natin kung ano mangyayari. Pero linawin natin, wala namang lilipat from Cayetano Black to the BBM senators? Sa aking pagkakaalam, Banat, wala. Ang isang rason kung bakit hindi siguro nakumbinse yung mga senador, kung naalala ninyo, di ba yung kaso kay Senator Bong Revilla ay kaso lamang na itinuro siya ni Yusek Bernardo. At dahil doon, nakulong na siya. Yung tatlong kasama o yung tatlong nagturo, siya lang ang nakulong, si Senator Bong Revilla. Sa Kongreso, bumoto ang tatlo, si Congresswoman Lani at yung dalawang anak na Revilla para sa impeachment ni Inday Sara. Ito naman ay narinig ko lang. Ito naman ay sa pagkakadinig ko lang. Ang pangako daw ay pababayagan na mabigyan ng bail si Senator Bong Revilla. Ang nangyari, hindi nabigyan. Hanggang ngayon nakakulong. Palagay ko, yung mga senador na nandyan, nakikita nila, ay mahirap pala to. Mabigat nakausap dahil yung pangako kay Bong Revilla, hindi naman natuloy. May isa pang pangako ata na ako nadinig Pero ibubulong ko na lang sa inyo na hindi rin natupad. Nagagawin daw presiding officer ng impeachment yung bumaligtad. Ngayon, tila nag-announce na si Gatchalian daw ang magiging presiding officer. Sabihin, hindi na naman nila tinupad yung pangako nila. So parang nagkakaroon talaga ng pattern na puro pambubudol lang ang ginagawa. Yun din, narinig ko rin yan, maging sa Kongreso daw, yung ipinangakong ibibigay, naging hulugan na daw Kaya yun din ang nabidinig natin sa Kongreso. Pero yan naman ay mga kwento lang. Pero alam niyo ho, kahit na itong sinasabing pagpapalit sa Senado ng liderato sa special session, kahit ito'y kwento lang, ito po'y delikado kailangan nating antabayanan. Kasi pag ginawa po nila yan, pinalitan, pagkatapos nababoy na yung ating saligang batas, pagkatapos pati yung impeachment, ginulo na, nababoy na rin yung ating impeachment process, ang ating saligang batas, kawawa naman yung ating bansa. Yun nga yung corruption na nga, hindi na resolve tapos patuloy pa rin ang pagyurak at pagwarak ng ating sistema ng gobyerno, ang ating mga institusyon at ang ating saligang batas. Patuloy nilang pinatakpan ng katotohanan. Yun ang dapat nating labanan. Kung Mike, di ba sila ngayon ay naka-lockdown? Tama po. So, Tama po. biglang next week, pag may special session para kanilang ipatibay yung 12-0 nila na yon, magbiglang mag-o-open ang Senate. Wala na, clear na. Wala na security threat. Nawala bigla. Pambihira, Kakaiba talaga sa Senado, Talagang biglang Iba. nawawala pagka sa kanila. Iba talaga. Ako'y nagugulat. Maging yung pagpasok ko doon sa Senado nung unang araw nung 18 Marines. Pero mo, hinaarang kami. Alam mo, kasi pumunta kami sa taas. Siyempre, kilala naman ako ng mga ibang kasamahan doon. Tapos nakita nila yung sabi, saan kayo pupunta? Sabi ko, doon lang kami sa toilet. And lapit, 5 meters away, sa second floor. Nung nakita nila yung mga sundalo, teka lang po, i-clear. Sabi ko, ba't i-clear mo pa? Yan lang naman yung banyo. Babalik ulit kami doon sa reception para nga mapapasok kami. Nagkakaharangan kasi doon sa baba. Tapos nung bumaba kami, nagkasigawan na. Nakita ko nga na hinarang ni Secretary John Vic Rimulya. Pero hindi ko medyo malayo, hindi malinaw sa akin. Nung naglalakad na kami, si Atty. Baligod naman, hindi niya napansin, nagpapa-interview, nandun pa rin yung mga polis. Kaya ako mismo yung humila na kay Atty. Baligod. Sabi ko, na parang niisip ko, para sa isang institusyon ng demokrasya, para sa isang sinasabi lang poste o yung ating pillar of democracy, ang Senado, napakahirap magsalita. Napakahirap na para bang pumunta ka magsabi ng katotohanan. Pati yun, gigipitin ka. Nakakagulat dito sa ating kasaysayan ng ating bansa at yung evolusyon demokrasya.
First time na nakita na, di ba? Ang Senado naman, kung talagang dyan ang banatan, dyan nagsasalita lahat, dyan yung pinapakinggan ang bawat salita ng kahit sino. Pero ito mismo, inaharangan. At nitong pangalawa nga, andun na naman yung mga kapulisan, para harangin sila. At nakita ko yun mismo, na nakaharang yung mga pulis. Na, yun nga ang binanggit. Pero ito, natutuwa din naman ako dahil may mga pulis doon, may isang pulis bumulong pa eh. Sabi niya, Sir, pagka ganyan na pong order na arestuin yung mga Marines, hindi na ho kami papayag. Tutulungan po namin sila. Hindi ko na babanggitin kung sino doon, pero may ganyan naman simpatsya talaga. Naintindihan ko, trabaho din yung mga kapulisan natin. Pero siguro, kuminsan, pagka naman sinabi kahit trabaho lang, umaabot sa sukdulan eh. Dapat siguro yung mga ganitong klaseng panggigipit, nakikita na nila at huwag silang paggamit. Kung Mike, may balita kasi ako na hindi daw pinapasok ang mga staff ni Senator Bato. Nabalitaan niyo po ba yun dyan? Hindi daw pinapapasok ngayon ang mga staff ng opisina ni Senator Bato? Hindi ko sigurado kung lahat sila, pero bilang ang pwedeng pumasok. Bilang ang pwedeng pumasok sa Senado. Hindi ko lang alam kung lahat sila sa opisina ni Senator Bato. Kung Mike, sa tingin nyo po, itong itong nangyayari ngayon sa Senado, kagustuhan ba to ng BBM senators o mismong si BBM ang may kagustuhan nito? Para sa akin, para sila umararte ng ganyan, kay Presidente mismo yan, kay President Bongbong Marcos. Kasi nakita mo naman nung nagkaroon ng pagkakaroon ng pagpalit ng liderato, walang kagatol-gatol. Sinasabi lang, we recognize the Senate presidency or the leadership of Sherwin Gatchalian. Pagkatapos narinig may Kongreso, we recognize the leadership of Sherwin Gatchalian. Hindi ko makita kung saan nanggaling yung batayan na yun. Malinaw ang ating saligang batas, 13 senators, di ba? Maligaw ang sa ating saligang batas, ang rules ng Senate ng ating Senado para ikaw magkaroon ng majority 13. So babalikan ko muna yung quorum. Naalala nyo kay Senator Soto, nagsabi sila yung virtual voting, magbotohan, nag-walk out ang minority. Wala doon si Senator Chis eh. So 12 lang sila. Sabi ni Senator Soto, I would like to question the quorum. Dahil 12 lang sila, nagpaubaya ang mayorya. Dahil wala nga si Senator Chis, at that time kasama lang si Senator Chis, dapat 13 sila. So nung sabi ng ganon, hindi tinuloy ng mayorya kasi 12. So, magdating naman sa kanila, nung 12 pa lang sila, sabi na nila kaagad, meron kaming quorum sa 12. Sila nga yung question noon, ilang araw lang nakaraan. So anong ibig sabihin? Kung meron pong 5 sa minority at merong 8 sa majority, yan ay quorum na. Quorum na po yan. They can already conduct business because that is 13. Pwede na sila magpasa ng batas kung ano man kailangan nilang gawin. Pero para palitan ang Senate President at si Speaker pro tempore, ang Sergeant at Arms, at saka ang Secretary of the Senate, kailangan nila 13 ang bumoto. So kahit na 13 tong nandito sa plenaryo, 8 at 5, hindi sila pwedeng magpalit ng mga opisyalis. Pero nakita nyo, ginawa nila, nagpalit sila ng Speaker pro temp, nagpalit sila ng SecGen, nagpalit sila ng Secretary of the Senate. So, talagang mali. Kahit saan ko tingnan. Yun lang, hindi ko na kailangan magpalalim pa sa batas. Yun lang rules ng Senado at yung rules ng yung ating konstitusyon at yung rules ng Senado, klaro na. Ang quorum is 13. So sa madaling salita kung ngayon, ang dapat kilalaning Senate President si Senator Cayetano pa rin. Pero Senator Cayetano. pero bakit kanina po parang yung trabaho, yung pirma ni Senator Cayetano, katulad halimbawa sa mga sweldo ng empleyado, si Senator Gatchalian na pumirma. Valid po ba yun? Hindi pa yun. Etong ginawa nila ngayon na sinara ang Senado, yung pagpasok pa lang namin, sinara ng Sergeant at Arms, illegal po lahat yun. Dahil yung po lahat ay dapat nasa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yung sinabi ni Senator Gatchalian na work from home, walang magtatrabaho dito, walang hearing dito. Illegal po yun. Lalo tigit pa yung sinasabi ninyong pagpirma sa sweldo. Dahil yan dapat kay Senate President Alan Cayetano yan.
Alam mo, kung nakikita ko nga talagang ginagawa talaga nila ng paraan. Kasi sabi ni Senator Soto at ang iba pang senador na doon sa kabila, seryoso daw itong threat. Pero ang sabi naman ng NCRPO chief, wala naman daw sila nare-receive. So, mas magaling ba yung, paano ba to? Mas magaling ba yung intel ng NBI kaysa sa PNP natin? Paano ba? Di ba yung NBI nga lumusob sa Senado? Yun nga. Baka sila yung threat. Baka sila yung threat dyan. At saka alam mo, ang sama nung biglaan na ganun di ba? For example, ayaw nila talaga yung Blue Ribbon Committee hearing. Mag-a-announce kayo one day or two before ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi pwede naman na magkaroon ng hearing sa ibang lugar. Allowed naman yan. For example, sabihin ng Senate President o ng Blue Ribbon Committee, Sir, medyo sira yung kuryente natin dito, may problema sa building, pwede ba ako mag-meeting dito sa let's say sa Conrad's? Sige, allowed. Sana ganun at nag-prepare. Kasi nga, di ba, kailangan mo ng mga stenographer, kailangan mo ng mic, lahat ng physical preparation, logistical preparation, kailangan gawin Pero talagang makikita mo, ginagawa lang nila to dahil ayaw nilang pagsalitain yung mga sundalo. Pati itong away na to. Sabi ko na nga parati, yung impeachment, hindi naman nila kaya yan kung ang batayan is 24 na member ng Senado. Yung pagkapalit ng saligang batas, hindi naman nila magagawa yan Ang magagawa lang nila at ang gusto lang nilang gawin, ihinto ang Blue Ribbon Committee hearing. Hanggang sa ngayon, yan ang ginagawa nilang panggigipit. Kung halimbawa ngayon alam natin umiiwas talaga sila na makapagsalita doon sa Blue Ribbon nila itong 18 sundalo, dating sundalo. Pero hindi naman sa habang panahon ay maiiwasan nila at magkakaroon ng pagkakataon na maghaharap-harap talaga. Papaano kung alam naman natin yan, nagko-contempt talaga sila pag hindi nila nagugustuhan yung naririnig nila. Paano yan kung pag kinontempt sila, halimbawa inimbita kayo tapos kinontempt din kayo, ano po mangyayari pag ganun? Inaasahan ng mga sundalo yon, alam nila yon. Before the day before kami nagpunta doon, nabanggit ko na maaari kayong i-contempt, maaari tayong ikulong, maaari kayong ikulong. At ang sabi ng mga sundalo, handa sila sa ganong sitwasyon. Pero kung tatanungin na nagsisinungaling ba sila, wala. Kung may mga itatanong at kahit anong tanongin, kaya ba nila sagutin? Kaya nila sagutin. So itong pananakot nila ng contempt, alam mo naman itong mga sundalo Nakita nyo naman yung mga litrato nila. Tingnan nyo po yung kay Attorney Levy Baligod, yung sila yung mga sundalo. Buhay naman na Umabot na sila sa gano'n na maaari nilang ikamatay yung kanilang paninilbihan sa pagiging sundalo, lalo pa itong mga Marines. Ito pa lalo. Nung nag-usap na kami isang beses kung di ako nagkakamali, isang buwang nakaraan, sabi nila, nakaupo kami, nagkikwentuhan, sabi nila, sir, doon nga sa gera alam namin may kaaway. Ito, kami mismo. Alam namin na yung ginagawa namin, yung nakawan, makakatulong kami. Alam namin na ito yung para maganda sa aming mga kinabukasan ng ating bansa. Alam namin ito yung maganda sa aming mga anak. Klaro sa amin to Nakita namin talaga yung pag-deliver ng pera at nakita namin yung korupsyon. So, bakit hindi namin pwedeng ialay ang buhay namin dito? Kaysa nga naman doon nung nasa bundok sila na alam din naman nila